So, andito pa rin tayo sa Small Ruminant Center ng Central Luzon State University. Kasama natin si Miss Lara. Ano po bong surname niyo, ma'am? Lara Melissa Navalta po. Ayan, so Ma'am Lara ay isang instructor dito sa Ruminant Center. Opo. Alright, so kaninang umaga po, yung previous episode natin ay nanggaling tayo sa farm, farmers level doon. Nakita natin, nag-extract sila, nag-milking sila. This time, ipapakita ulit ni Ma'am Lara yung milking, pero this time yung proper way talaga, yung scientific, base doon sa tinuturo ng Small Ruminant Center. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Sige, Ma'am Lara, pasok natin yung gagatasan natin. Ayan na po. Ayan. Ang laki rin niya. Puro to. Almost pure na po siya. Okay. Ayan. Ayan po. So, pinakauna po natin gagawin, syempre mag-provide po tayo ng calm, hindi stressful na environment para dun sa ating kambing. No, kasi dun po makakatulong po yan para makapag-relax po sila and mabigyan po nila tayo ng maraming gatas. So, additional po dun, kailangan po natin magbigay syempre ng parang incentive nila, which is yung feeds or concentrates. Ayan. So, unang step po natin, lilisan po muna natin yung udder, tsaka yung teats po ng ating animal. So, gumagamit po tayo dito ng unscented wet wipes. Pero isang option din po, gumamit tayo ng wet or clean na basahan or towel. Kung wala po tayong unscented wet wipes. Ma'am, anong pinagkaiba ng udder sa teats? Yung udder po ay yung buong mammary gland po ng ating animal. Yung teats po ay itong nipple po nila. Yung nipple. Yes po. Kung di po kasya yung isa, pwede po tayong gumamit ng another one. Dapat unscented? Yes po. Madali po kasing maka-pick up ng odor ang gatas, so dapat po talaga yung ating milking area is free from odors or pwedeng makahawa na mabahong amoy dun sa ating gatas. Bakit po dun sa farm kanina ay tela yung ginagamit? Yes po, pwede rin pong tela, basta po yung tela natin ay malinis lagi and basa rin po kagaya po ng ating wet wipes. Pwede po yun. Alternative po kung hindi po kayang sa wet wipes. Kulang pa? Opo. Medyo marami pa po yung itsura ng ating wet wipes. Okay, ma'am. Ano yung mga dapat tandaan dito sa paglilinis? Dapat po sa paglilinis, makover po natin lahat ng nooks and crannies ng dede ng ating kambing. Kasi minsan po doon dumidikit yung mga dumi. Kasi pag nahihiga sila, dumadampay din po yung dede nila doon sa baba. Ayan. So, pwede na po yan. So, pwede na? Opo, pwede na po tayo mag-start. So, pinakauna po nating step, paano po ba maggatas ng kambing? Kailangan po natin kunin yung ating hintuturo tsaka yung ating hinlalaki. Then, kailangan po natin kunin yung base ng teeth nila. Ilalak po natin dito sa parte na to. And then, saka po natin i-squeeze yung natitira nating daliri. Opo. So, lock po natin sila, squeeze, and then, ayan po yung gatas. Okay, so, gagawin lang po natin yung first few streams, itatapon po natin yan kasi ito po yung pinakamalapit dun sa opening ng teats nila. So, kailangan po nating maalis yan at hindi po natin maisama dun sa ating harvest. Kailangan talaga tanggalin yan, ma'am? Yes po. Ito po yung tinatawag nating for milk. Okay. Pag natanggal na po natin, pwede na po tayong mag-start na maggatas. Ito na. Opo. Ito na po yan.
Sanay na kayo magdede. Opo. Iwasan lang po natin yung maghila, tsaka magtag ng dede. Hindi po sila katulad ng mga sa kalabaw na kailangan pong hilain yung dede nila. Sila hindi. Opo. Gentle squeezing lang po, okay na po yun. Bakit nga ba sa kalabaw hinihila-hila pa? Mas mahaba po kasi yung kanilang udder. Ayan, makikita nyo po pag medyo paubos na, nagde-deflate na po yung itsura. Kumpara po dito sa kabila. Oo. Kasi medyo po, na. opo, paubos na po siya. Ayan. Pwede na po tayong mag-proceed sa kabila. Ayan, ang kagayan, ang kapal. Yan. So, ganyan po yung tamang pag-squeeze. Start doon sa dalawang daliri sa taas. Opo. And then, to follow yung tatlo para i-close siya. Pag hindi po kasi nalock natin yung pinaka-base ng teeth, nagba-backflow po yung gatas pataas. Babalik. Opo. Hindi kaya po ilalak natin. mo muna. Yan, oh. Opo. Kailangan po tignan nakalock. mo na, ma'am. Lock, then saka piga. Ulit. Lock, then piga. Yan. Yan, paubos na rin po ito. Paubos na rin. Opo. Nag-deflate Okay. na rin po siya. Ayan. So, nakakuha po tayo na More or less. Ilan yan, ma'am? 600 liters. Ay, 600 milliliters po. Ayan. 600. So, ililista. Nilista na po natin. Si P060 ay nakakuha ng 600 ml for Okay. today. So, ngayon ay August 11, 2024. Yan. Tapos, lalagyan na po natin siya ng Okay, dito muna tayo. post-milking teeth dip. So, post-milking teeth dip po, ang tawag po natin. Dito lang po ay iodine or betadine. So, ito lang po yung mag-help na mag-close or maprotektahan natin yung opening para hindi po makapasok yung mga bacteria dun po sa dede ng ating animal. Maiwasan po natin yung tinatawag nating mastitis. Okay na po yan. Opo, tapos na po siya doon. Okay. Yan na po yung ating milking. Dito na tayo. Tapos ililipat na lang po natin to. Yan. So gumagamit po tayo ng mga strainer para hindi po maisama yung mga debris kung meron man pong naihalo dun sa ating paggagatas. Ito po yung lampin. Opo, cheesecloth po. Cheesecloth. Opo. Lampin talaga, no? Ayan, pinag-anuhan po ng mga hari-hari na. And after po niyan, pwede na po natin tong i-proceed dun sa ating milk processing Dadalhin area. na natin sa loob. Opo, proceed na po tayo dun sa loob. Okay. So this time po, dito sa laboratory ay ipapasteurize nila yung na-harvest natin na milk. So for the purposes of demo, konti lang po yung gagawin natin. Alright? Sige ma'am. Sige po. Maghuhugas po ulit tayo ng kamay. Maghugas tayo. Importante yan. Opo, importante po ito. Ang pasteurization ba kayang gawin sa bahay? Hindi. Kayang-kaya po, sir. Kaya naman. Basta po meron lang po tayong mga gamit tulad po ng planggana, tsaka po ng stainless steel pot. Kayang-kaya po yan. Kaya. Tsaka meron po tayong thermometer. Yun lang naman po yung basic na kailangan natin pag magpapasteurize tayo. So yun po yung unang step. Kailangan bagong hugas yung kamay. Ayan. So yung nakuha po nating gatas kanina, lilipat na lang po natin yan sa mas medyo Ulit. maliit na lalagyan. Opo, para lang po. Since Dito na. Opo. Yan. So, sasalain ulit. Opo, sasalain po siya ulit. So, ito na po ililipat natin. Dito po sa ating tinatawag na double boiler setup. So, ito pong double boiler setup natin. So, makikita nyo po, meron po tayong planggana. And then, may laman po siyang tubig. And then, nandito po yung ating gatas. Okay. So, hindi po natin dinediretsa sa init yung gatas kasi madali po siyang masunog. Oh, okay. So, ibig sabihin lang po nun, yung kumukulong tubig, yun po yung magpapainit dun sa ating gatas. Gaano kainit yan, ma'am?
Usually po, pag mga konti lang po gagamitin nating gatas, 72 degrees Celsius lang po for 15 seconds. 15 seconds? Yes po, 15 seconds lang po natin siya i-expose. After Okay, so po hintayin natin, muna natin kumulo Opo, hintayin po natin siyang uminit. mag-72 degrees Celsius and then saka po natin Count ng 15 aalisin. seconds. Opo, Ano? alisin po natin and then babad po agad natin sa ice bath para bigla po para bumaba tumigil. bumaba po yung kanyang init. Then pasteurized na yun, ma'am? Opo, pasteurized na po yun. Ganun lang. Anong mangyayari pag nasobrahan? Pag nasobrahan po, maaari pong masunog yung gatas. So makikita po natin, pwede pong mag-brown yung ating gatas kasi nasunog na po yung milk sugar natin. Oh. Pag kulang naman, Pag kulang naman po, hindi po mamamatay yung mga kailangan nating mapatay na harmful bacteria. so yung pag-count natin ng 17 ay Pag nag-72 na po yung gatas natin. doon. Opo. Saka po tayo Pag magka-count ng nag-17, 15, count ka ng 15 seconds po. 15 seconds. Yes po. Normally yan, puno yan, ma'am. Opo, puno po. Usually po nakakakuha po kami dito ng mga 8 to 9 liters, 8 to 10 liters, depending Mas po sa matagal production. Mas matagal po yun. May dalawa po kasi tayong types ng pasteurization. Pag kunwari po sumobra ng 10 litro yung ipapasteurize nyo, pwede po tayong gumamit ng batch pasteurization. Okay. So si batch pasteurization po, mas mababa po ng bahagya yung kanyang temperature kasi kailangan lang po natin ng 63 degrees Celsius. Pero kailangan po nating i-expose sa init yung gatas for about 30 minutes. Kumpara po kay 72 matagal. degrees Celsius na 15 seconds. Oh, I see. Pero bakit yung iba, iniinom nila na hindi pinapasteurize? Hindi po recommended yun. Marami po kasing mga nagpapakalat na mas masustansya nga daw po yung unpasteurized, yung raw milk. Pero po kasi kung yung ating pong animal, nakikita nyo naman, umihiga-higa sa mismong pinagtataihan nila, ganyan. So, kung kukuha po tayo ng unpasteurized, malaki po ang chance na magkasakit tayo dahil lang hindi natin na-pasteurize yung gatas. So, marami po siyang harmful bacteria na pwede pong makapag-cause ng sakit. Kaya kahit po FAO, nire-recommenda nila na mag-pasteurize ng gatas. At huwag po tayong magbebenta or iinom ng raw milk. Ayan, wag daw. From the experts. 47. Malapit na. 47 pa lang po tayo. Ano ba dapat? 72 po. Kalahati pa, halos. Opo. So ito, ma'am, hindi talaga kukulo to. Hindi po siya kukulo yung tubig kasi hanggang 72 lang po tayo. Papainitin niya lang po talaga yung gatas. Pag kumulo yan, wala na. Over na. Opo. 100 degrees po kasi pagkulo ng tubig hindi po pwedeng i-100 degrees natin. So once 100 yan, sira na yung ano? Luto na po, overcook na po yung ating gatas pag ganun po. Pero pwede pa rin inumin. Pwede pa rin po, pero pwede pong maglasang sunog yung gatas. Pag na-reach natin yung 70, count 15 seconds. Opo, 72 po, count na po tayo ng 72, 15 seconds. count 15 seconds. Opo. Mag-alarm ka na. Opo, 15 seconds. Na-pasteurize na po siya. Napatay na po yung mga kailangan nating patay na bakterya. Although hindi po siya kasing taas ng sterilization na 110 degrees. Doon naman po ma-activate po natin yung mga spores o yung mga mas mataas po yung kailangan na temperature po. 71 na po. 71. Pag 72, count tayo ng... Ayan na. Opo, malapit na po. Okay. 15. 72. Pwede na po natin patayin pagdating dito. Papatay mo Opo, na. para di na po tumaas ng masyado yung ating temperature. Yan, antayin na lang po natin siyang mag 15 seconds. Hintayin natin 15 seconds. Pwede na po natin Pwede ilipat na. Okay. sa ating... Ayan. Tapos, tuloy-tuloy lang po yung ating paghalo. Mainit din ah. Opo, mainit din po siya. Although, hindi po nakakapaso. Para pang therapy lang. So, gaano katagal to? Usually po, basta po hindi na po siya ganun kainit, tinatry po natin, nagtatry po tayo sa likod ng kamay natin. Pag hindi na po siya masyadong mainit, pwede na po natin ibote. Mga nasa 30 to 35 degrees Celsius Pwede po. na.
Lumamig na ba? Medyo uminit na po yung tubig. Check po natin yung temperature niya. Ano naman? Ayan, pwede na po ito. Nasa 31 degrees na po tayo. 31. Apo, Okay na. Pwede na po tayo. Pwede na po natin itong ibote. Okay. Diretso bote na. Apo. Bubote po kami. Yung ating pong imbudo, ay meron din po siyang filter. May filter din. Apo. Para po ano. Lamig na nga siya, oh. Apo, dahil po sa Malamig ice bath. na. So, medyo ma-froth po siya. Naman po nating haluin. Mabula po siya. Pag na-pasteurize na yan, ma'am, ilang days yan dyan sa container na yan? 7 days po at most. 7 days. Opo, 7 days po. Dapat ma-consume siya within 7 days? Yes po. Na nasa chiller? Opo, nasa chiller po. Pwede na po natin lagyan ng takip. So, ito na po yung ating Black na to. pasteurized milk. Opo. Tadan! Ito po yung how much, ma'am? 80 pesos po. 80 pesos. Retail. Opo. So kasama naman natin si Ma'am Lenny Del Rosario. Andito pa rin tayo sa Small Ruminant Center dito sa Central Luzon State University. At andito po tayo sa kanilang laboratory. Anong laboratory? Dairy processing po. Dairy processing. Ayan. So gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ng ice cream. Yes po. But uunahan na natin yung audience natin. May mga steps lang na hindi tayo pwede ipakita kasi under siya ng May IP protection po. so hindi Registered siya. pasensya na po, hindi talaga pwedeng ilabas lahat yung lahat ng steps. Yes Okay? po. But more or less bibigyan kayo ng idea paano gagawin. Apo. Okay. Sige, Ma'am Lenny. Okay, so eto po yung na-process kanina ni Ma'am Lara. Siya na rin po yung gagamitin natin Okay. para sa paggawa noong ating ice cream. Okay. So, yung gagawin po nating ice cream ngayon ay isang flavor lang, yung ating cashew langka Cashew lang ka. na goat's milk ice cream kasi siya yung mas popular para sa mga based dun sa mga survey namin dito sa Small Ruminant campus. Center po, opo, dito sa campus. Yun ang gusto Mas nila. gusto nung maraming mga bisita na dumarating na middle-aged people, gano'n. okay. Pero pag tatanungin mo naman yung ating mga younger, yes po, medyo chocolate flavor, cookies and cream, ganun po yung Yan ang paborito gusto naman nila. nila. Okay. Ito, ano to, ma'am? Ito po yung ating tinatawag na parang base po natin sa paggawa noong ating Okay. ice cream. Ice cream base po ang tawag natin Ice dito. cream base. Apo, so siya po Saan po nabibili yan? uunahin natin. Ito po ay para secret natin na ingredients okay. dito sa Sige, paggawa, sige. yung ice cream base po natin. Ano po? Ayan, yung Pasensya na po, ating... umpisa pa lang secret. Okay lang po yan. Ice cream base. Ayan. So, Okay, ice cream base. Gawa niyo po ito. Yes yung po, base ginagawa ninyo. po namin yung mga base na yan. And then, saka po natin ihalalo yung malamig na rin na goat's milk. Okay, so that's Half liter po. Half liter, 500 ml. Yes po. Okay. Itong ating ice cream base, gaano kadami yan, ma'am? Nasa ano po ito, mga 300 to 350 grams. Grams. Opo. Okay. But yun pong after po lumabas yung sa IPO, sino po ang pwedeng maka-access Ayan. ng trade So, secret? Pwede pong lahat ay makapag-access po nitong process kung paano natin at saka mga ingredients kung paano natin ginagawa yung ice cream po natin. Ano po?
Kaya lang, dapat ay magkakaroon po tayo ng MOA with them. Okay. So, MOA with them po muna yung ating gagawin. Okay. Tapos, yan naman po, ma'am. Ano yan? ito po ang tinatawag natin na stabilizer po dito sa ating screen. Hindi yan trade secret. Hindi naman po. Marami po kasing ibang klase. Ayan. Okay, iba-ibang Opo. klase Minsan rin. po kasi, kailangan ding mag-testing kung ano yung pwede doon sa product na ginagawa mo. Okay. Hindi lahat ng stabilizer uubra dito sa isang klase doon pa. sa produkto na ginagawa. Yeah. Okay. Yes po. So, naggawa kami ng goat's milk ice cream kasi yung younger generation natin, pag sinabi mong goat's milk, hindi naman iinom yung mga yan agad eh. Kasi marami pa rin negative public perception since hindi naman ganun po kakilala ang goat's milk katulad ng cow's milk. Yes. Hindi po ba? Kaya ganun po yung Or even nangyari. Carabao's milk. Mas popular po kasi ang Carabao's milk ngayon kumpara sa goat's milk. Hindi naman natin yung tinatago. Ganun po kasi dahil mas marami naman din ang gatas na naproproduce ng Carabao, ganyan. Pero ang goat's milk kasi, maraming scientific or mga publications na nagsasabi na marami itong Mas health healthy. benefits. Yes, mas healthy siya. At itong mga publication na to, talagang pinag-aralan din naman. Hindi naman ito basta sinabi lang na healthy siya. Hindi lang basta sa katawan, sa pagkain, kung hindi ginagamit din yung goat's milk even sa skin kasi yung pH niyan ay halos nalalapit din sa pH ng ating mga katawan. So bukod dito sa mga food products po na ito. And less allergenic at saka considered siya na milk na hindi nagkokos ng allergen yung dahil dun sa kanyang protein content na sabi nila ang goat's milk ay A2, classified as A2 milk, katulad din naman ng Carabao. Okay. So, gaano po katagal ito? Ito po, mga 3 to 5 minutes po, dahan-dahan muna po yung ating pag-mix dyan, tapos dahan-dahan mong i-increase yung temperature, yung speed level ng ating ginagawang ice cream. Saka dahan-dahan din natin na ilalagay after 2 minutes yung ating iba-ibang mga ingredients. So, ito po ay sugar na ginagamit natin para dito po sa ating ice cream. So, ilagay natin yung ating sugar. Ayan po ay? Sugar po. Sugar. Yes. Pang-baking na sugar yan. Yes po. Ayan. Confectionery sugar. And then, saka po, after 3 minutes, mix natin siya. And then, saka natin ngayon ilalagay yung iba-iba pang mga ingredients. At ang base ingredients po natin ngayon, or yung flavor, is yung tinatawag natin na cashew and langka. So, ito po yung langka. Yes, yan po yung langka. And ito po yung ating cashew nuts. So, na semi-processed na rin to. Yes po. And then, siya yung ihahalo natin dito sa ating ice cream. So, sa isang processing nito, nakakagawa tayo ng mga hanggang 25 cups. And binibenta na po siya ngayon around 40 to 45 pesos po. Ang laki ng tinaas. Opo. Malaki na po. Dati, kung di ako nagkakamali, nung unang punta nyo dito, 25 pesos lang siya. Pero dahil sobrang, ang taas mo ng tinaas ng mga ingredients, kailangan din po natin sumabay. Kaya yung presyo, medyo tumaas na rin po talaga siya. Kaya pa rin ang mga buyers. Kaya pa rin po at okay na okay pa rin po dun sa mga buyers natin. So, kung may mga estudyante man tayo na medyo gusto pa rin tumikim ng iba-ibang product ng ice cream pero nabibigatan sa, ng goat's milk, nabibigatan sila sa presyo ng ice cream and pasteurized, meron din tayong mga ice candies na iba-iba din yung flavor. So, ngayon po, i-add na po natin yung ating flavor. Okay. Cashew And langka. Pinoy na Pinoy, Yes po. Kasi mga goat farmers natin, ito lagi ang gusto nila, ang hinahanap nila. Opo, ang cashew and langka. Ilang kilong langka yan? Yung pinanggalingan yan. Madalas po, bibili ka ng langka and then isi-sweeten mo siya. Tapos around 300 grams po ng langka yung aming ginagamit. Ito na yun. Ito na yung huling mix. Yes po, ito na yung huling mix. After nito, pwede na po nating ilagay sa packaging material. Packaging na.
Yes po. So sa goat's milk po, kasi since sabi ko nga, maraming tao yung hesitant na uminom nito, pwede naman nilang itry muna yung iba-ibang produkto. Yes, iba-ibang produkto. Kaya tayo naggawa ng varieties ng product, katulad ng choco milk, ice cream, ice candies, cheeses, ganyan, para meron silang options or choices na matitikman. Ice cream sa ice candy? Yung ice cream po kasi, meron po tayong base na ginagawa. Opo. Yung base. Yun po kasi is may halong water din po talaga. Opo. May konting water siya. Part ng ingredients niya is yung tubig, and then hahaluan lang din siya ng mga goat's milk natin. So, eto, mas smooth siya. Siyempre, dahil hindi ganun kadami, walang tubig halos, unless na manggagaling man ang tubig, siguro dito lang sa konting ingredients or dyan sa milk itself. But doon po sa may ice candy, talagang part noong ating ingredients is yung water. Yes. Kaya mas mura siya kasi hindi ganun ka-concentrated. Yes. Mas pang nagtitipid. Yes, 15 pesos. 15 pesos, yes. Saktong-sakto yan sa budget ng ating mga college student na medyo mahigpit. Okay. At saka tamang-tama kasi ang ice cream, lalo na ice cream and ice candy, pag yung summer season dito. Ayan. Lalo na sa mga estudyante na, alam niyo naman sa CN, lakad-lakad kadaramihan ng mga estudyante. Mixer po ito. Mixer. Ito tawag natin na mixer. So, ito yung mga pangunahin lang na pinakakailangan natin pag gagawa tayo ng ice cream is yung mixer. At saka... ice cream mixer yan or generic? General mixer. Generic mixer po siya. Kitchen mixer. At saka kung may mga ingredients kayo na gagawin na kailangan yung parang gawing puree or pino, ganyan, kailangan din natin ng blender. I-blender mo yung ingredients? Yes po. Okay, ma'am? Ayan na. Okay. So, itong mixture natin kanina, ilang cups ang magagawa natin? Around 25 cups po 25 cups? Yes po. Lakas naman kumita. Yan. 25 cups. Kayang-kaya po natin ang 25 cups. Wow, smooth na smooth, oh. Yan. So, pwede na po natin siya ngayong isalin dito sa ating mga cups. Yan. Kung makikita nyo, smooth talaga siya. Smooth talaga siya. Ating cashew langka ice cream. So, importante po na wag ito ay ilalagay agad natin para po maganda yung consistency at saka maganda din po yung pagkakamix natin. Kasi pag hindi magandang pagkakamix mo, minsan parang pag kumain ka ng ice cream, parang ang bigat, hindi yung smooth, parang gano'n. So, ayan. Walang gaspang. Yes, walang gaspang. Oo. So more or less, yung mga gustong magnegosyo ng ganito, itong ginawa natin na mix, ma'am, at binibenta mo ng 40 pesos 45 per cup. Yes, more or less, magkano kikitain niya dyan? Ito po, ang ROI niya po, or yung return on investment niya, or nung cost ng production niya, is around nasa 40% po, yung cost of production. Okay. Kaya ito pong paggawa ng ice cream ay isang maganda rin pong alternative. Option pag maraming mga goat's milk na parang hindi na ibebenta, ganyan. Pwede nyo po siyang gawin into ice cream kasi alam nyo naman ang Pilipino kahit umulan, umaraw, ice cream lover tayo kumpara sa milk lover. Yun, ice cream lover tayo lalo na yung mga bata. And ito po ay available dito sa aming center at saka sa university po. And then open po ang SRC sa mga gusto pong kumuha nitong technology na ito. Yung mga mag-a-adapt po ay makukuha nila lahat. Yung pati mga trade secret, ma'am, no? Yes po. I-reveal lahat yon, pero may kontrata. Yes po. Gagawa po tayo ng kontrata or aantay tayo ng MOA. Itong ice cream po, pwede na po itong i-adapt noong ating mga interested clienteles na may mga
goat's milk or gustong kumita sa pagninegosyo ng gatas ng kambing. So, ang trademark ng product natin dito sa SRC, basta goat's milk yan ay bleak. Okay, Ma'am Lenny, hindi na natin tatapusin. Apa. Ma'am, invite our audience, yung mga gustong mag-adapt ng technology, Apa. available, pwedeng gawin, magandang negosyo. Apa. So, sa lahat po ng interested na gustong mag-adapt ng goat's milk ice cream technology ng Small Ruminant Center, pwede nyo po kaming makontact through our FB page or pwede po kayong tumawag sa mga contact numbers na nakalagay po dun sa aming FB page. Opo, ano po yung FB page niya, ma'am? Small Ruminant Center po. Ayun. Ang aming FB page ay Small Ruminant Center. At open po kami para makipag-transaction or mag-ayos ng ating MOA para po ma-adapt nyo ito. Kasi ang kaibahan po ng ating ice cream or product ay yung health benefits na nakukuha mula sa gatas ng kambing. Right. Ma'am Lenny, thank you so much. Thank you po, sir. So ito po yung mga produkto, no? Pwedeng maliit lang Salad. freezer. So pwede kahit maliit ang puhunan, pwedeng mag-start ng ganitong negosyo. So andito po yung mga ice cream, may ice candy, at saka yung milk. Ayan. Tada! Ito na po Ito yun. po yung product natin. Meron tayo ditong chili cheese and fruit salad. Fruit salad at saka ano, ma'am? Chili cheese po. Mga hang. Hindi naman. Sakto lang po siya. Okay, gusto ko yung fruit salad. Masarap. In fairness. Opo, Salad. chili cheese. Salad. Pwedeng inegosyo. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.